po sa buhay ng bawat isa. Yes, the Lord is faithful. Amen. The Lord is faithful. Hayaan niyo po basahin ko sa inyong harapan banal na salita ng ating Panginoon Diyos. Sabi sa awit 98:1-2, kumanta ng bagong awit at kay Yahweh ay ialay, pagkat mga ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at kabanalan niyang taglay, walang hirap na natamo itong hangad na tagumpay. Ang tagumpay ni Yahweh, siya na rin ang nagbayad. Sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Amen? Nakaranas po ba tayong kaligtasan sa ating buhay, sa ating pamilya? Ayan. Lahat po tayo ay nakaranas ng kaligtasan. Amen po. Kaya tayo narito ay upang sumamba, dakilain ang pangalan niya, at patuloy na siya ay taas. Kaya po, ang lahat po ng kanyang nilalang ay dapat na siya ay taas. Sa oras na ito, tayo po ay lumapit sa kanya. Gamit po natin ang presensya ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, na makapangyarihan sa lahat. Tunay ng kaligtasan ay pinaranas sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa matagumpay na maghapon na kami, Panginoon, ay patuloy niyo pong iniingatan. Maraming salamat sa bawat kapaguran na pinalitan niyo ito ng panibagong kalakasan. Maraming salamat sa bawat sitwasyon na binigyan niyo ng kalinasan. Maraming salamat sa bawat kalungkutan na pinalitan niyo ng kagalakan. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-provide sa lahat ng pangangailangan. Maraming salamat sa mga sakit na naranasan na pinalitan niyo ito ng panibagong lakas at kagalingan. Kaya naman, Lord, purihin ka sa mga oras na ito na tunay na po, Lord, na ikaw ang manakilang nasamba sa oras na ito, Panginoon Diyos. Amin pong hinihingi ang kapagpapatawad sa aming pong mga puso, sa aming pong mga buhay, sa aming pong mga kaisipan, sa bawat lumabas sa aming pong mga labi, Panginoon Diyos. Kung kami man, Panginoon, ay nakasakit, kung kami man, Panginoon, ay nasaktan, patuloy na kami, Panginoon, ay nagpapakumbabang lumalapit sa iyo. Pakalinisin niyo kami, patawarin, Panginoon, at tunay na hinahangad po namin, Lord, ang iyong pagkilos sa bawat isa sa amin, sa aming pong kalagitnaan, ay patuloy po namin inaanyayahan ang iyong banal na Espiritu Santo na siyang malayang kumilos sa bawat buhay namin na naririto, Panginoon, sapagkat alam po namin, kaya kami naririto, Panginoon, ay nakaranas po kami ng pagpapala at biyaya na nagmumula sa iyo. Kaya, Lord, deserve nyo na makatanggap ng pinakamataas na pupuri pagsamba, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon Diyos. At tunay nga po, Lord, na maraming salamat sa paglilinis, sa pagpapatawad. Alam po namin na lahat ng aming pong ilapit, lahat ng aming pong pagsamba, pagdakila ay makararating sa iyong banal na trono. At tunay nga po, Lord, na sa oras na ito, katubayan ng pagpalain ang lahat ng tatayo sa pulpitong ito, sa pamumuno po ni Danilo,
Sa 1 Samuel chapter 8 po, dito po kung saan nilig ng mga Israelites na magkaroon sila ng hari. They asked for a king through the prophet Samuel. And sa ganun pala, nalungkot si Samuel sa kanilang hilingan. Because they are looking for a king, or they are asking for a king. Yung sabi ng Panginoon sa Samuel, huwag ka malungkot, hindi ikaw ang tinatakot nila, kundi ako bilang hari nila. And sa point po natin minsan, we tend to forget yung kabutihan ng Diyos na ginagawa sa buhay natin. Mas na-highlight ko ang sitwasyon natin kinaharap. Di ba sa mga nakalipas na buhay mo, minsan ka nang pinagtagumpay ng ating Panginoon Diyos. Yan po ba? So huwag ka maghanap ng iba, no? Huwag ka maghanap ng iba, kundi si Lord natin ang hanapin mo sa buhay mo. Amen? Yan po natin ang paputi ang ating Panginoon Diyos. Tayo ay magkakaroon. Hallelujah. Puso ialay sa ating Diyos
Huwag mong mapaligid, Diyos mo mapagtagumpay. Isa po po sayangin. Huwag mong sayangin, dali mong kapangyarihan. Huwag mong mapaligid, Diyos mo mapagtagumpay. Tayo ay pinagkakapit, tayo ay laging nagwawag-iiyan. Paburing tunay, buong pusong ialay sa ating Diyos na buhay. Sa ating Diyos na buhay. Sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Tingnan mo naman mo, sayangin ang tagli mong kapangyarihan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Amen? Kung malipid, sapagkat ang ating Diyos ay isang Diyos na mananagumpay. Hallelujah! God, thank you, Lord. Sa inyong kapangyarihan, sumasa aming Panginoon. Thank you, Lord, that through the Holy Spirit, na iniwan po niya sa ating Panginoon. Tulingan, malalagpasan ng ilang pagsubok ng buhay ng Diyos. Amen. Walang isang tingin pa ko luwalhati ka, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos, bawat oras, walang papupuri ang inaalay na mga anghel at nilikha. Isang tingin na pagod at pagsamba. Walang Panginoon
Sa'yo ang karangalan, lubos ang kabutihan, bukas ngayon maghari ka. Maghari ka, ika'y papupurihan, sambahin ang iyong pangalan. Bukas ngayon maghari ka. Sa'yo ang karangalan, lubos ang kabutihan, bukas ngayon maghari ka. Maghari ka, maghari ka, ika'y papupurihan, sambahin ang iyong pangalan, bukas ngayon maghari ka. Dakilang hari, luwalhati ka, makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos mapagkailanman. Hallelujah, purihin ka. Ikaw ang Diyos mapagkailanman, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos mapagkailanman, makapangyarihan, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos mapagkailanman. Ikaw ang Diyos mapagkailanman, makapangyarihan, kataas-taasan. 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 Ikaw ang Diyos mapagkailanman, makapangyarihan, kataas-taasan.
mga pamilya. Ito ang Diyos ng Panginoon. Salamat po. Ang kapatid mo yung Panginoon. Wala na po ng Panginoon. Tuloy ka. Jesus. May mga revelation po na pinaparating ng Panginoon sa buhay ng bawat sa gabi. Minsan po sa buhay natin, I know na bilang tao, kakasalan, nagkakamali talaga tayo. Sinasadya ka natin din. But when we ask something from God, Lord, pagin mo ako ito, pagin mo ako ng trabaho, pagin mo yung anak, or pagin mo ako ng kalungan. And still, God answered your prayer. Tinutugon pa rin ang Panginoon ng panalangin. And that's what happened in 1 Samuel chapter 8. Bagamat nagkakasala yung mga Israelites, pero dahil mahal na ito, when they asked for a king, ibinigay pa rin yung hari sa kanila sa araw ng Israel. Kahit nagkasala, nagkamali yung mga Israelites, but they cried out to the God, binigay pa rin ang Panginoon. And ganun tuputi yung Diyos sa buhay mo natin. Ngayon po ba, when you pray to God, Lord, alam ko nagkasala ako, alam ko nagkamali ako sa Panginoon, but I need this, Panginoon Diyos, kailangan kalakasan, Panginoon, kailangan ng kalungan, nagmumula po sa inyo, kailangan ko ng gabay na nagmumula sa inyo, Panginoon, kailangan ko ng kagalingan na nagmumula po sa inyo, Panginoon. And God is so good, binibigay niyo pa rin ito sa buhay ko, sa buhay ko. Hallelujah, that is our God, sobrang buti ng ating Panginoon. Hallelujah, salamat Lord sa pagkakit mo, sa buhay namin, sa bawat pamilya po, na nandito po sa bawat pamilya ng Great Commandment Christian Church for God. Thank you for your mercy, for your grace, for your blessings, Panginoon, na binubuhos niyo po sa aming Panginoon. Kailan man hindi ka nagkulang, Lord, sa buhay namin. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Lord. Nawa sa ganito, Panginoon, patuloy na makita namin, marinig namin yung mga salitang nais at pagpapatid sa amin sa gabi ito, Panginoon Diyos. Naghari ka sa buhay namin, Lord God, sa bahay sa bahay ito, sa mga pamilya ko ng Great Commandment Christian Church. Ikaw lamang, Panginoon, at siya ay taas sa buhay mo namin. Maraming salamat po. We give you all the glory, honor, praises, and Jesus' name we pray. Amen and amen. Yan, magandang gabi po sa ating lahat. At tunay nga na napakabuti po at napakatapat ng ating Panginoon Diyos sa kabila po ng 3 araw na nating naranasan ng ulan. Bagamat sabi nga ay lumabas na daw yung bagyo. Wala na siya sa Philippine Area of Responsibility ng Pilipinas. Ay doon naman natin naranasan yung malakas na ulan. Amen po ba? Yan, tuloy po yung Panginoon, bagamat sabi nga ay medyo masama yung panahon, nandito pa rin po tayo upang maglingkod sa ating po Panginoon Diyos na buhay. Yan po. At sa gabi po na ito, tayo po ay mag-aaral at yung mga banal na salita. Matatagpan po natin sa 1 Timoteo chapter 6, verse 11 hanggang 12. Yan po, basahin po natin. 1 Timoteo chapter 6, verse 11 and 12. Unang Timoteo chapter 6, verse 11 hanggang 12. Andiyan na po?
Yan yung mga nakakita na po ng verse, makitayo. Bilang paggalang po sa kanya po mga banal na salita. Sige po. Sige po. Basahin po natin ang sabay-sabay. Sinasabi po sa unang Timoteo chapter 6 verse 11 hanggang 12. Go! Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mo mabuhay ng matuwid, mga Diyos na pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kakabuan. Ipaglaban mo ang mabuti ang pananampalataya, panghamatan mo ang buhay na walang hanggan dahil hindi ka tinawag ng Diyos na ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Yan, purihin po yung Panginoon sa pagkabasa po ng kanya po mga banal na salita. Tayo po ay sumandaling manalangin. Ang manaling Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon, nagpupuri, nagpapasalamat po kami sa inyong salita po na ito na aming po pagbubulay-bulayan, handa niyo po yung aming mga puso, aming po isipan po Panginoon, pagkaluban niyo po ng bukas na puso isipan, ang bawat isa po sa amin, Panginoon, upang ang mga salita po na ito ay patuloy na magsilbing kalakasan po ito ng aming po mga spiritual na buhay, lalo tingin po Panginoon, ibahagi din po namin ito, yung aming po pananampalataya sa inyo ay patuloy Lord na ibahagi po namin sa amin po mga kapwa na nakikisalamuha po namin sa araw-araw. Salamat po Panginoon, ito po aming sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Baka po na po yung lahat. Yan ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayong gabi po na ito is Fighting the Good Fight of Faith. Yan. Dahil siguro na papakinggan ko yung sinasabi po na ito sa aklat po ng Timoteo. Kaya po pa rin. Mabigay, Fighting the Good Fight of Faith. Yan. Paglaban daw po natin o yung na maigi o na mabuti yung ating pong pakikibaka sa ating pong pananampalataya. Yan. Sabi nga tayo ng mga pananampalataya, hindi po tayo accepted doon sa mga pagsubok, di po ba? Hindi po tayo accepted doon sa mga tao na mga nagsasabi na kunyari lang yan o yung mga ginagawa po natin is ayaw nilang paniwalaan. Dapat yung ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon, ito po ay sabi nga yung paglaban po natin. Dahil sabi nga, doon naman daw po tayo tinawag. Doon po tayo yung mga dahil sa mabuting balita ng ating pong Panginoon, di po ba? Na ating pong narinig, doon po tayo makakilala sa Kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen po ba ron? Kaya nga po, bahagi po ito sa atin, kung sino man yung nagbahagi po nito sa atin, o kanino man po natin ito narinig, at ito po ay pusong tinanggap. Hindi po ba, yung mga salita ng Panginoon na ito, yung Ebanghelyo ng ating Panginoon ay patuloy na atin po itong maranasan. Sabi nga ay, pag dumating man yung mga pagsubok, pag dumating man yung mga pagsalansang doon sa ating pong mga pananampalataya, is hindi tayo bibigay. Dahil nandun po palagi yung pagtitiwala po natin sa ating pong Panginoon. Sabi nga, yung aklat po na ito na sinulat po ni Apostol Pablo, yan nakikita rin po rito ni Apostol Pablo na ang buhay Kristiyano ay bilang isang pakikibaka o pakikipaglaban. Di po ba? Na sabi nga ay sa kabila po ng ating pong ginagawang paglilingkod sa ating pong Panginoon, di po ba? Andun pa nga rin po na dumadanas po tayo ng mga pagsubok, mga suliranin sa buhay, o mga trials na ating po mga nararanasan. Kailangan po mga pananampalataya po natin. Kaya nga po, sabi nga, ang buhay ng isang Kristiyano, ito po ay isang pakikibaka. Yan. Ito po ay nangangailangan ng masidhig o isang mapagpunyagi na nangangailangan ng pagtityaga at higit sa lahat yung pagtatapat po natin sa ating pong Panginoon Kristo. At yung pakikibaka po natin na ito, ay lalong-lalo na po kung sabi nga yung mga nabidinig po natin, yung mga na nagbabahagi ng salita ng Diyos, subalit taliwas naman doon sa sinasabi ng banal na aklat, di ba? Kaya dapat ay pinaglalaban din po natin yung ating pong pananampalataya, pinaglalaban po natin yung salita ng Diyos na ating pong pinananaligan, di ba? Na kapag nakakadinig po tayo ng taliwas doon sa puro
na o sa nilalaman ng Biblia is kaya-kaya po natin itong ipagsanggalang o kaya-kaya natin itong ipaglaban. Lahat daw po tayo ay tinawag upang ipagtanggol po yung banal na salita ng ating pong Panginoon. Amen po? Lahat po tayo. Yan, wala ka naman dito, di ba? Kung hindi mo papakinggan ang salita ng Diyos, kung hindi mo dahil sa iyong pananalig, kung dahil sa iyong pananampalataya, is hindi mo kaya ipagtanggol ang salita ng ating pong Panginoon. Sabi nga ay, lahat po tayo tinawag upang ipagtanggol nga po yung Ebanghelyo sa anumang gawain kung saan tayo inilagay po ng ating pong Panginoong Diyos. Yan, inilagay po tayo dito sa iglesia po na ito, inilagay po tayo dito bilang bahagi ng bawat ministry ng iglesia, di po ba? Mayroong nasa praise and worship, nasa intercessors, nasa mission team, o ano man yung ministry na yung kinabibilangan, tinawagan dyan ng ating pong Panginoon. Amen po? Kaya nga po, kinakailangan po na panindigan po natin o ipaglaban po natin yung ating pong pakikibaka dahil po sa ating pong pananampalataya. Sabi nga, fighting the good fight of faith. Natatalakayin po natin ngayon yung sinasabi nga po ni Apostol Pablo sa aklat po ng Timoteo po na yan, sa verse 12 na yung talatang ito na hinihikayat niya nga po si Timoteo na ipaglaban ng maigi yung kanya pong pakikibaka o yung pakipaglaban tungkol po sa kanya pong pananampalataya. At sabi nga, paghawakan ang buhay na walang hanggan. At yung mga talata daw po nito, yung siya po magpapaalala po sa atin na ang buhay Kristiyano ay hindi po basta-basta lang. Sabi nga ay, nangangailangan po ito ng aktibong pakikilahok o nangangailangan po ito ng pagtitiyaga at isang malinaw na pagtugon sa ating pong walang hanggang mana o mamanahin na ating pong paroonan. Kaya nga po sa gabi po na ito, yan itignan po natin yung acronym na FIGHT, F-I-G-H-T. Yan, kung pamunawaan po natin kung paano natin may sasabuhay ang utos na ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Yan, itignan po natin yung acronym po na yan na FIGHT. Yan, at yung layunin niya po ng mensahe po na ito, ay sabi nga ay upang unawain kung ano yung ibig sabihin daw po ng fighting the good fight of faith. Yan, at kung aalamin natin kung paano tayo na aktibong ituloy na o patuloy na poprotektahan ang ating pong pananampalataya. At tigil yung Ebanghelyo ng ating pong Panginoon. Yan. At sa mensahe din po na ito, hihikayatin na tayo po ay manatiling nakatuon sa pangako doon po sa buhay na walang hanggan. Amen po ba Lord? Sino po ba yung gusto ng buhay na walang hanggan? Amen. Po ba? Kaya tayo narito, kaya tayo naglilikod sa Panginoon, kaya tayo sumusunod sa utos ng ating pong Panginoon, kinakailangan na tayo po ay makarating doon sa buhay na walang hanggan. Yan. Acronym po na FIGHT. Ang letter F, una, faithfulness in the battle. Yan, faithfulness in the battle. Yan, katapatan daw po doon sa ating pong labanan na sinusuong, di po ba? Yan, sabi nga dyan, sa verse 12, paglaban, mabuting paglaban ng ating pananampalataya. Yan, ang buhay Kristiyano daw po ay madalas na inilalarawan bilang isang labanan o pakikibaka. Yan, yun na nasabi nga po kanina na sa buhay po natin bilang isang Kristiyano is maraming mga pagsubok, maraming mga suliranin sa buhay, marami tayong mga pinagdadaanan, kung minsan kino-question pa natin yung Lord, di ba? Bakit Lord, nangyari sa akin ito? Naglilingkod naman ako, sumusunod naman ako, bakit nangyari ito, di ba? Yun ay sabi nga ay, ang mga pagsubok na dapat is, ang mga pananampalataya po natin sa Kanya is lalo pang magtulibay. Yan po saan? Ang katapatan daw po natin sa ating pong Panginoon Diyos, ito po kayo kinakailangan. Kaya nga po, ang ibig sabihin ng ipaglaban, mabuting pakikipaglaban o mabuting pakikibaka, ito po ay kinakailangan daw po is manatiling matatag at tapat sa ating pangako sa ating pong Panginoon Kristo.
kahit nga daw po doon sa tayo po ay maharap doon sa mga hamon natin po sa buhay o sa mga pagsubok natin po dinaranas sa ating pong buhay. Amen po? Kaya kinakailangan po na ipaglaban po natin na maigi yung ating pong pakikibaga sa ating pong pananampalataya. Kaya nga po, manatiling nakatuon ang inyong pananampalataya sa lahat po ng pagkakataon. Yan dapat po nating malaman na ang pagtsatsaga sa pananampalataya, ito po ay nakalulugod sa ating pong Panginoong Diyos. Amen po? Yan, ang pananampalataya, ang pagtsatsaga sa pananampalataya ay nakalulugod sa ating pong Panginoong Diyos. Yan. Letter I. Yan, intentionality in pursuing godliness. Intentionality. At makita po natin doon sa binasa po natin sa verse 11. Sabi po dyan, po sa verse 11, po ba? Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sinabi mo mamuhay ng matuwid, maka-Diyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis, at kaamuan. Yan. Hinihimok na po tayo dito ni Apostol Timoteo, ni Apostol Pablo na maging intentional yung kanya pong pagtataguyod ng kabanalan para po sa kanya pong buhay. Yan. Kapilang dito daw po yung mga aktibong pagtanggi sa kasalanan at pagyakap sa isang pamumuhay na sumasalamin sa karakter o sa katauhan ng ating pong Panginoong Kristo. Yan, sabi nga, intentional natin gawin. Yan, gumawa ng mga buhay, ng mga desisyon upang itaguyod ang katuwiran at ang kabanalan. Kaya po, lagi po maglaan ng oras sa araw-araw para sa pananalangin, sa pag-aaral o sa pagbabasa po ng Biblia at sa spiritual na paglago po natin para po sa ating pong Panginoon. Amen po? Yan, yun po, ang sabi nga ay intentionality in pursuing godliness. Yan. At ang ikatlo, letter G, yung brushing eternal life. Yung paghawak po natin sa buhay na walang hanggan. Yan, sinasabi din po doon sa, binasa po natin sa verse 12, panghawakan mo ang buhay na walang hanggan dahil doon ka tinawag. Yan, panghawakan po natin yon bilang isang nakakilala sa ating pong Panginoon o isang Kristiyano na tumanggap sa ating pong Panginoon Diyos bilang Panginoon sarili tagapagligtas ng ating pong buhay. Yan, at tinawag po tayo sa ganung larangan o tinawag po tayo sa ganung ministry. Yan, sabi nga ay panghawakan po natin yan na maigi o panghawakan natin po yung lalo na yung kamit natin yung buhay na walang hanggan. At pinapaalalahanan din daw po dito ni Pablo si Timoteo na panghawakan nga po yung buhay na walang hanggan kung saan siya tinawag kung tinanggap niya nga po si Kristo sa kanyang pong buhay. Yan. Kabilang po dito yung pamumuhay ng walang hanggang pananaw na kinikilala na ang pinakalayunin natin ay yung makapilit po natin ang ating pong Panginoong Diyos magpakailanman. Amen po ba ron? Di ba, sinasabi nga, wala namang tao na hindi niya gusto mapunta sa langit. Amen po ba? Gusto pagka yung mga sabi kung hindi siya ganoon katatag yung kanya pong pananampalataya o sabihin mo man doon sa isang hindi mananampalataya kung gusto niya pumunta sa langit, sigurado sasagot niya, oo, di ba? Paano pa kaya tayo na talagang andun po na pinagtitibay po natin o pinaglalaban po natin yung ating pong pananampalataya doon po sa mga taong hindi nakakakilala sa ating pong Panginoon, di po ba? At talagang ipagmamatigasan po natin na ang ating pong Panginoon Diyos is makapangyarihan sa lahat. Amen po ba? Na talagang walang makadaday sa Kanya. Siya na ay lumalang ng langit at ng lupa, di po ba? O siya ay lumalang ng buong daigdig. Dapat po is makita po sa atin o hangatin po natin na yung ating pong layunin na makapiling po natin ang ating pong Panginoong Diyos magpakailanman. Kaya panatilihin po natin na
pagtuon sa kawalang hanggan sa pamamagitan natin daw po ng pagbubulay-bulay sa mga pangako ng Diyos na walang hanggan. Hayaan po natin pag-asang ito ay gabayan ang ating mga desisyon at yung ating mga aksyon o yung ating mga ginagawa. Yan po. Kaya nga po, yung paghawak po natin dyan na matatag po sa buhay na walang hanggan. At yung susunod po, yung letter H, holding fast to your confession. Yan, sabi nga ay mabilis daw po tayong nananangan o manangan doon po sa mga pagtatapat po natin sa ating po Panginoon o sa paghingi po natin ng patawad sa Kanya kung tayo man po is nakakagawa ng mga kasalanan po ba? Na sabi nga, araw-araw nagkakasala tayo dahil kasi andito tayo sa mundo na masyadong maraming tukso, di ba? Na pumapaikot sa bawat isa po sa atin. Kaya sabi nga po, dito sa verse 12 na, at nagpahayag ka ng mabuting pananalita sa harap ng maraming saksi. Yan, si Timoteo daw po ay hayagang nagpahayag ng kanyang pananampalataya sa harap ng maraming saksi. Kaya po hinihikayat siya ni Pablo na panghawakan ng mahigpit ang pagtatapat na ito at nananatiling tapat sa pananampalataya ang kanyang ipinapahayag. Diba? Sabi nga ay, ano po talaga, na patuloy po nating, lagi po nating panghawakan yan o mas mabilis po tayong manangan o humingi ng pag-confession po natin sa ating pong Panginoon. Kaya po, maging matapang daw po tayo sa ating pong pananampalataya, kapareho po nito yung ating pong mga ginagawang pag-aabahagi ng kanya pong mga banal na salita. At tinitiyak daw po ng ating pong mga kilos at salita ay naaayon nga daw po sa ating pong pagtatapat ng ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon Diyos. At yung panghuli po sa word po na fight, yan, pagtitiwala sa lakas ng Diyos, trusting in God's strength. Na sinasabi po doon sa Filipos chapter 4, verse 13, magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Yan po ba? Sabi nga ay, yung lakas daw po, o yung strength po na ito upang labanan daw po yung mga mabuting pakikipaglaban po ng ating pong pananampalataya, ito po ay nagmumula sa ating pong Panginoon Diyos. Kaya dapat po tayo magtiwala sa kanyang kapangyarihan na siya po yung laging kasama o laging umaalalay sa bawat isa po sa atin. Na batid na hindi natin ito magagawa sa ating sarili lamang, di ba? Na sabi nga magiging sa ating pong sariling kaisipan o sa ating sariling dulo, talagang wala tayong magagawa. Mas dapat po na talagang magtiwala po tayo sa kapangyarihan ng ating pong Panginoon Diyos. Sabi nga, kung wala yung kapangyarihan ng Diyos na sumasa atin, talagang wala po tayong gagawa. Yan, umasa tayo sa lakas ng Diyos sa ating pong araw-araw na buhay at hindi tayo palagi sa Kanya ng tulong sa pamamagitan nga po ng ating pong pananalangin at kinikilala natin na siya ay yung pinagmumulan ng ating pong mga sakripisyo, yung ating pong mga pagtitiis at tagumpay na ating pong mga nararanasan. Amen po? Yan, yun po yung sabihin po ng fight, na sa acronym po na fight, yan. Faithfulness in the battle, intentionality in pursuing godliness, grasping eternal life, holding fast to your confession, and trusting in God's strength. Yan. Kaya nga po, sabi nga ay, tinawag po tayo ni Pablo na ipaglaban daw po natin yung ating pong pakikibaka sa at ng ating pong pananampalataya. Kaya nga po hinihiling na tayo manatiling tapat, sinasadya at nakatuon yung buhay, at nakatuon tayo doon sa buhay na walang hanggan na ipinangako po sa atin ng ating pong Panginoong Diyos. At sa pamamagitan nga po ng pag-unawa sa mga prinsipyong ito na sa pamamagitan nga po niyan at ako nyo na fight is tayo po ay nasa saktapan na sa buhay po natin yung ating pong pananampalataya na mayroon pong katsigaan, mayroon pong kumpiyansa, batid po natin o alam po natin na ang Diyos ay kasama natin
sa bawat hakbang ng ating pong buhay. Amen po ba ron? Yan, kaya nga po, isang encouragement po sa bawat isa po sa atin na lalo na tayo po ng mga matagal na rin po mananampalataya is kinakailangan po talaga na manangan po tayo sa ating po Panginoon at patuloy na ipaglaban po natin yung ating po pananampalataya. Amen po ba ron? Yan, sige po tayo po ay manalangin ang maraming Diyos na mapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa inyong pagtawag na ipaglaban po namin na mabuti o yung aming pong pag-ibaka po Panginoon sa aming pong pananampalataya. Tulungan mo kami manatiling tapat, sadyang itaguyod niyo po, itaguyod po namin yung aming pong kabanalan at ituon po namin yung aming pong mga paningin sa pangako ng buhay na walang hanggan. Ito po yung patuloy na nais po namin inaasam-asam po Panginoon na makamit po Panginoon. At palakasin mo po yung aming pong pananampalataya sa pamamagitan ng inyong pong kapangyarihan. At nawa yung aming pong buhay ay maging patutuo sa aming pong mga patungkol po sa mga pangako niyo po sa amin. At ito po ay patuloy Lord na makita po sa bawat isa po sa amin ng aming pong mga nakakasalamuha sa aming pong pang-araw-araw na buhay. Tunay nga po Panginoon, samahan niyo po kami po Panginoon sa kabuuan ng gawain din po na ito at ikaw po siyang patuloy na magbigay po sa amin ng katagumpayan po Panginoon ngayong gabi po na ito ng aming pong sama-samang pananalangin. Salamat po. Ito po aming sakot na langit sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. Padagako po tayo sa ating pananalakinan. Kaya niyo po ibalik ko sa inyo ang unang Thessalonica, chapter 5, verse 16 to 18. Yan sabi po dito, mga galak kayong lagi, magsipanalangin kayo walang pag-ibig. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Yan. Patuloy po tayong lumulog, sama-sama po tayo manalangin sa ating Panginoon. Sabi nga sa Mateo 18:20, 2-3 na nagkakatipon sa pangalan niya ay naraman kasama po natin ang ating Panginoon. Kasi ipa po tayo sa lahat. Kaya magluto po tayo ng tig-3 para po sa ating pananalangin. Po tayo may manalangin. Dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin. Pinapasalamatan ka namin ng Diyos. Sa oras na ito, salamat Panginoon. Sa pribilegyo Panginoon na kayo nakapanhig Panginoon. Salamat Lord sa mga idinulog po namin na panalangin. Tunay nga po Diyos na kayo Panginoon ang siyang magbibigay ng katugunan to dahil naniniwala po kami Panginoon na may malaking Diyos kami na handang tumugon sa aming mga big at panalangin. Lord, maraming salamat po o Diyos maging sa mga salita mo na patuloy po namin naririnig. Kaya naman o Diyos, hayaan niyo pong panghawakan po namin ang mga salita mo upang sa gayon Panginoon na kami Panginoon ay lumakas pa sa aming pananampalataya. Lumalim pa po kami Panginoon sa aming pananampalataya sa iyo. Lord, patuloy na kayo ang siyang aming laging makaluguran, malulhati sa mga gawain. Katulad nito ay Panginoon ang aming malakila. Maging sa amin pong mga pagkakaloob, patuloy na po Diyos na kayo ang magbigay ng siksik-liglig at umapaw at patuloy na ito Panginoon ay
kagamit-gamit, Panginoon, sa iyong kaharian dito sa lupa. Purihin ka, takilain ka, maluwalhati ka, Panginoon. Ito po ang aming samad na lang, sumakami sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan mo yung nakapulong talaga. Ayan, sige po. Ayan. Sige po, drama tayo sa ating announcement for Tracy Worship Team and the activity po sa schedule. And para-check na po sa ating machines. Information, may ganun po mga discount sa Saturday. Hindi siya. Meron po. So, for sure, nasa GCC po sa ating po. Special announcement po. Maglilinis this coming Saturday for living and for station. 9 a.m. po. Dito po sa ating simbahan. And of course, civil teachers, meron silang meeting this coming Saturday po. Ano? Alam mo ba ba? 10? Alas 10. And choir, taas nga po ng members ng choir. Meron po tayong choir practice this coming Friday, sorry. 6 or 7. 6:30. Yan. Dito po sa ating bahay sa bahay. Sama po tayo sa ating practice. Para wala po tayo practice na sa ating. Sige po, close po tayo sa pandalan ng Diyos. Sige po tayo lahat at tayo po magpamukas sa ating pananalangin. Maraming Diyos na kapangyarihan sa lahat. Muli nga po, Panginoon, nagpupuri, nagpapasalamat po kami sa tagumpay na aming pong naranasan ngayong gabi po na ito sa aming pong pagsamba, sa pagpupuri. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa bawat isa po sa amin. Tigit po, Panginoon, sa pakikinig namin ng iyong mga banal na salita. Salamat po, Panginoon, at tawa patuloy, Lord, na ikaw po ang siyang magbigay po sa amin ng patuloy na kasapikan upang mapag-aralan po namin, mapag-gulay-gulay po namin ang iyong mga banal na salita po, Panginoon. Pagsilbing kalakasan po ito ng aming po mga spiritual na buhay at lalo tigit po, Panginoon, may bahagi po namin ito sa aming po kapwa. Salamat din po, Panginoon, sa lahat ng mga dinulog po namin sa inyo ng mga personal na prayer request, maging sa mga prayer item po namin po, Panginoon. Lord, alam po namin na ito po ay nakarating na po sa inyo at katungunan po, Panginoon, ito po ay ito pong tutugunin ng positibo po, Panginoon, sa lahat ng mga ibinalangin po namin na ito po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Maging sa amin pong pasamantalang pag-iwalay, dalangin po namin na ingatan niyo po kami, yung bawat isa po sa amin, yung mga magmamaneho po, Panginoon, mga sasakyan na alam po mga ginagamit, patuloy, Lord, na palagi po ito ilagay sa ayos na kondisyon po, Panginoon, at yung mga nagdadrive po ito, patuloy, Lord, na ingatan niyo po hanggang sa kami po makarating sa amin po mga tahanan ng ligtas, Panginoon, at latnan po namin yung aming po mga mahal sa buhay, na nandun din po yung galak sa kanila po mga puso. Salamat po, Panginoon, maging sa amin po pagsasalusuhan, saluhan ng mga biyaya po, Panginoon. Pakalinisin niyo po ito, magsilbing kalakasan po ito ng aming po mga physical na mga katawan po, Panginoon. Magamit po namin sa aming po mga ginagawang paglilingkod sa inyo po, Panginoon. Balikin po ito na siksik-liglig po, Panginoon. Maraming beses po, Panginoon, sa mga taong nagsipaghanda po nito. Salamat po, Panginoon. Naway taglay ng bawat isa, yung mga biyaya at pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig na nanggagaling sa ating Diyos Anak, ang pagsama ng Santong Espiritu, ay patuloy po natin itong maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. God bless po sa lahat. Yan, meron po tayong mainit na kape at chocolate.